Bawal kong mahalin ang pinakamamahal kong ina, isang lihim na nagbukas ng kaharian ng pagkalito. Hello, ako si Micaela, 18 anyos, isang estudyante sa kolehiyo sa bayan ng San Pablo, Laguna. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya, kasama ang aking ina, si Aling Luningning, na ngayong 43 taong gulang. Mula pagkabata, naiiba ang aking pagtingin sa kanya, hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang babaeng may kakaibang ganda na palaging humahanga ako sa bawat kilos niya. Hindi ko inaasahan na ang isang gabing puno ng alak at lungkot ang magbubukas ng isang lihim na magbabago ng lahat. Sa bahay namin sa isang tahimik na barangay, madalas akong nag-aaral habang siya ay abala sa kanyang trabaho bilang isang guro sa lokal na paaralan. Matagal na niyang iniinda ang bigat ng buhay mag-isa matapos ang hiwalayan nila ng aking ama noong ako'y 3 taong gulang pa lamang. Hindi niya madalas na ipapakita ang kanyang kalungkutan, ngunit sa isang gabing iyon, nakita ko ang luhang hindi niya mapigilang tumulo habang hawak ang isang bote ng alak. Ang gabing iyon, naalala kong bumalik ako ng maaga mula sa kolehiyo, walang klase kasi kaya't nagdesisyon akong magpahinga sa bahay. Nang pumasok ako, napansin kong nakahandusa siya sa sofa, may hawak na baso ng pulang alak at tila malalim ang iniisip. Nang tanungin ko siya, tahimik niyang sinabi na natanggal siya sa trabaho. Bakit kaya? Hindi ko maintindihan, si Aling Luningning ay masipag at mabait, palaging nagbibigay ng pag-asa sa akin. Habang nag-uusap kami, unti-unting lumalabas ang kanyang mga hinaing, siya raw ay napalitan ng isang babaeng may ugnayan sa kanilang punong guro. Dito ko naramdaman na hindi lang ako ang maisugat sa pusong iyon. Pinalakas ko siya, sinabing hahanapan namin ang paraan ito, at kahit ako'y maghahanap ng trabaho kung kinakailangan. Habang nagkakasiyahan kami ng kaunti sa pagkain at alak, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang init sa aming pagitan. Hindi ko inaasahan na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang kwento na puno ng lihim, pagsubok, at pagkalito, isang kwento ng pag-ibig na hindi inaasahan, at siguro, ay hindi dapat mangyari. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming pang susunod na mangyayari na magpapabago sa lahat ng aking pagkakaintindi tungkol sa pamilya, pag-ibig, at kung ano ang tama o mali. Kaya't samahan ninyo ako sa aking pagsasalaysay, dahil ang kwentong ito ay magpapabago ng lahat ng iyong paniniwala. Sa gabi ng pag-uwi ko mula sa kolehiyo, ang isip ko ay puno ng mga tanong at hindi mapigilang pag-aalala para sa aking ina. Ang simpleng bahay namin sa Barangay San Antonio ay tila nagbago ng anyo, ang dating payapang paligid ay ngayon ay puno ng bigat at hindi inaasahang tensyon. Nakita ko si Aling Luningning na nakaupo sa kusina, may hawak na baso ng alak, ang mga mata niya ay maihalong lungkot at pagod. Hindi ko maiwasang mapansin na ang kanyang ganda ay tila naglalakbay sa pagitan ng pagiging ina at isang babaeng may mga lihim na hinahawak. Anak, huwag kang mag-alala, malalampasan natin ito, ang malambing niyang sabi habang pilit nang umiti. Ngunit sa likod ng mga salita, ramdam ko ang bigat ng kanyang puso. Hindi ko matanggap na natanggal siya sa trabaho. Ang babaeng ito ang nag-aruga sa akin mula pagkabata, ang lakas ko sa gitna ng unos ng buhay. Ngunit sa gabing iyon, may kakaiba akong naramdaman. Habang umiinom siya, ang amoy ng alak at pabango niya ay naghalo sa hangin, nagdulot ng kakaibang kilabot sa aking dibdib. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang kanyang mga mata na tila naghahanap ng isang bagay, o marahil ay isang tao na makakaunawa sa kanyang kalungkutan. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may isang bahagi sa akin na nais tumulong hindi lamang bilang anak, kundi bilang isang tao na handang umalalay sa kanya sa lahat ng paraan. Anak, gusto kong malaman mo na mahal kita, higit pa sa isang anak ang pagmamahal ko sa'yo, ang biglang sabi niya na nagpaikot ng mundo ko. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, ngunit ang mga salitang iyon ay nagdulot ng isang kakaibang apoy sa aking puso. Isang apoy na hindi ko inaasahan at hindi ko alam kung paano haharapin. Hindi ako agad nakasagot. Napalingon ako sa bintana, nililingon ang mga alaala ng aming buhay na mag-ina. Sa kabila ng lahat, siya ang aking tahanan, ang aking ilaw sa madilim na daan. Ngunit paano kung ang liwanag na ito ay naglalaman din ng mga lihim na maaaring sirain ang lahat ng aking pananampalataya? Sa gabing iyon, habang nagpapahinga sa aming sala, naramdaman ko ang bigat ng mga salita niya na bumabalot sa akin. Ang aming relasyon ay unti-unting nagbago, hindi na lamang basta isang ina at anak, kundi isang serye ng mga damdamin at lihim na hindi ko pa handang harapin.
Hindi ko pa alam kung saan dadalhin ng gabing iyon ang aming dalawa, ngunit ang isang bagay ay malinaw, wala nang magiging dati. Ang aming mundo ay unti-unting nagbabago, at ako'y nakatayo sa gitna ng unos na may dalang mga lihim na maglalagay sa amin sa matinding pagsubok. Maging handa kayo, dahil ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na ipinagbabawal, kundi pati na rin sa mga desisyon na kailangang harapin at mga damdaming kailangang tuklasin. Sa susunod na bahagi, sasamahan ninyo ako sa paglalakbay sa mga lihim na unti-unting sumisiklab sa aming tahanan. Hindi ko malilimutan ang mga araw bago ang gabing iyon, ang bawat sandali na tila ordinaryo, ngunit sa likod ng bawat ngiti ni inay, ay may itinatagong bigat na hindi ko pa lubos na naunawaan. Ako si Micaela, 18 at estudyante sa kolehiyo dito sa San Pablo, Laguna. Sa aming maliit na bahay, kasama ang aking ina na si Aling Luningning, isang guro na palaging naging haligi ng aming pamilya mula nang iwan kami ng tatay ko noong ako ay 3 taong gulang pa lamang. Noong araw na iyon, nagising ako ng mas maaga kaysa sa dati. Hindi ko maalis sa isip ang mga nagdaang gabi, ang mga lihim na nagsisimula ng sumibol sa pagitan namin ni inay. Habang nagluluto siya ng almusal, napansin ko ang kanyang mga mata na maihalong pagod at kawalang pag-asa, ngunit pinipilit pa ring ngumiti. Ang kanyang long brown hair na dati ay laging maayos, ngayon ay medyo magulo na parang sumasalamin sa kanyang emosyon. Anak, kumain ka na. Kailangan mong maging malakas, sabi niya habang inilalagay ang pritong itlog at sinangag sa plato ko. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa dibdib ko, hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may gustong sabihin si inay na hindi niya maipahayag ng direkta. Habang kami kumakain, nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan. Napatingin ako sa kanya, sinusubukang basahin ang mga lihim sa kanyang mga mata. Inay, may gusto ka bang sabihin? Tanong ko ng dahan-dahan. Napangiti siya ng bahagya, ngunit tila may pinipigil na salitang hindi niya kayang buksan. Wala naman, anak. Siguro, pagod lang ako, sagot niya, ngunit hindi ako naniniwala. Alam kong may malalim siyang iniisip, isang bagay na hindi niya kayang ibahagi sa akin. Matapos ang almusal, nagpaalam ako papuntang kolehiyo, ngunit habang naglalakad ako papunta sa jeep, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa mga nangyayari sa bahay. Ang aming relasyon ni inay, na dati ay puno ng pag-ibig at pag-aaruga, ay nagsisimula ng magkaroon ng mga anino. Ang mga titig niya sa akin ay nagiging mas mahaba, ang mga salita ay nagiging mas malumanay ngunit may halong kaba. Nang makauwi ako sa gabi, nakita ko siyang nakaupo sa sala, nakarelax ngunit tila may iniisip. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Inay, gusto kong tulungan ka. Hindi mo kailangang mag-isa sa mga problema mo, sabi ko ng may tapang. Napangiti siya, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Salamat, anak. Mahal na mahal kita, at sana ay lagi mong tandaan iyon, ang sagot niya. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, ngunit naramdaman ko ang bigat at lalim ng relasyon namin na unti-unting nagbabago. Sa gabing iyon, bago matulog, nag-isip ako ng malalim. Ang mga damdamin ko para kay inay ay nagiging komplikado, at ang mga lihim na aming pinanghahawakan ay parang apoy na unti-unting sumisiklab. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga ito, ngunit alam kong kailangan kong maging matatag para sa amin pareho. Ang kwento namin ay nagsisimula pa lamang, at sa susunod na bahagi, matutuklasan ninyo ang mga pangyayaring magpapabago sa lahat ng aking mga paniniwala at magdadala sa amin sa isang landas na hindi inaasahan. Handa na ba kayo sa susunod na kabanata ng aming buhay? Hindi ko makalimutan ang gabi na iyon sa aming tahanan sa Barangay San Antonio, San Pablo City. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit sa loob ng bahay, ang init ng damdamin namin ni inay ay naglalagablab sa isang hindi inaasahang paraan. Ako si Micaela, 18 anyos, isang estudyante sa kolehiyo, at sa gabing iyon, ang lahat ng aking mga iniisip ay nagbago habang unti-unti kong naramdaman ang isang kakaibang koneksyon na hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng hapunan, habang naglilinis si inay sa kusina, nilapitan ko siya ng dahan-dahan. Napansin ko na ang kanyang mga mata ay may kislap ng kalungkutan at pag-asa. Inay, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero nandito lang ako palagi para sa'yo, bulong ko ng may pag-aalangan. Hindi siya agad sumagot, tumigil siya sa paglilinis at hinarap ako ng buong puso. Salamat, anak. Minsan, ang puso ng isang ina ay nangangailangan din ng yakap at pangunawa, sagot niya habang niyayakap ang sarili,
para bang siya'y nagtatago sa sarili niyang mundo. Hindi ko maiwasang mapalapit palalo at yakapin siya ng mahigpit. Sa pagkakataong iyon, para bang naghalo ang mga hangarin namin, isang ina na may pait at pagod, at isang anak na naghahanap ng pag-unawa at pagmamahal. Habang magkahawak kamay kami, naramdaman ko ang kakaibang init ng kanyang balat, ang amoy ng kanyang pabango na matagal ko nang kilala, at ang banayad na tibok ng kanyang puso na tila umaayon sa akin. Hindi ko na mapigilan ang mga damdamin na matagal ko nang tinatago, ang paghanga, ang pagnanais, at ang pag-ibig na higit pa sa pagiging anak. Ang mga salitang naisip kong sabihin ay naglaho sa hangin nang makita ko ang kanyang mga mata na puno ng kahinaan at pag-aalinlangan. Anak, may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, mahina niyang sabi, habang unti-unting lumalapit ang kanyang mga labi sa akin. Ang mundo ko ay tila huminto, ang aking puso ay tumibok ng mabilis, at ang hangin ay naging mabigat. Hindi ko maintindihan kung paano kami napunta sa ganoong sandali, ngunit naramdaman ko ang matinding tensyon na una naming tinakasan. Binigyan ako ng pagkakataon na tanggapin ang isang bagay na matagal ko nang tinatago sa puso, na ang aming relasyon ay hindi na lamang basta ina at anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking mga pangarap, takot at pagkalito ay nagtagpo. Ang mga lihim na matagal nang nakabaon ay unti-unting bumangon sa liwanag ng gabi. Hindi ko alam kung ano ang susunod na hakbang, ngunit ramdam ko na ang aming buhay ay magbabago magpakailanman. Ang gabing iyon ay simula ng isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pag-ibig, at mga desisyon na kailangang harapin ng magkasama. Sa susunod na bahagi, sasamahan ninyo ako sa paglalakbay sa mga sandaling puno ng pag-aalinlangan, mga pangarap na naglalaban sa realidad, at ang mga lihim na unti-unting lumalabas sa aming tahanan. Handa na ba kayo? Ang kwento ay patuloy na maglalantad ng mga damdamin na hindi inaasahan, at ang mga hangganan ng pagmamahal ay susubukin. Ang gabing iyon sa aming tahanan sa Barangay San Antonio ay nag-iwan ng isang hindi malilimutang bakas sa aking puso at isipan. Ako si Micaela, 18 anyos, at sa kabila ng aking murang edad, ang mga pangyayaring nangyari ay nagbukas ng pinto sa isang mundo ng mga damdamin na hindi ko akalain na mararanasan ko. Matapos ang sandaling iyon ng paglapit ni Inay, naglakad kami ng magkatabi papunta sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba, ngunit maihalo ring isang kakaibang kapanatagan. Pumasok kami sa loob at doon ko nakita ang mga bagay na matagal ko nang nakasanayan, ang kanyang mga damit na maingat na nakaayos, ang mga litrato ng aming pamilya sa mga dingding, at ang mga alaala ng aming simpleng buhay. Naupo kami sa gilid ng kama, at habang nag-uusap, unti-unting naipahayag ni Inay ang kanyang mga saloobin. Micaela, anak, hindi ko inaasahan ang mga nangyari. Alam kong mahal mo ako, at mahal kita, ngunit may mga hangganan na dapat nating respetuhin, ang kanyang mga salita ay puno ng pag-aalala at pag-ibig. Ngunit sa kabila ng kanyang mga paalala, naramdaman ko ang kanyang mga kamay na dahan-dahang humawak sa akin, ang init ng kanyang mga palad na nagbigay buhay sa aking mga pangarap at takot. Ang aming mga mata ay nagtagpo, at sa isang sandali, ang lahat ng mga hadlang ay tila nawala. Ang aming mga labi ay nagtagpo sa isang mahinang halik, isang halik na puno ng mga pangako, pangarap at mga pagdududa. Hindi ko alam kung paano namin nalampasan ang mga hangganan ng pagiging ina at anak, ngunit sa gabing iyon, kami ay naging dalawang tao na naghahanap ng pag-unawa at pagmamahal sa isa't isa. Habang tumatagal ang gabi, ang aming mga kwento ay nagbukas ng mga lihim na matagal nang nakatago, mga pangarap na hindi namin naipahayag, mga takot na pilit naming tinatago, at ang mga pag-asa na umaalab sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng lahat, alam naming may mga hamon na kailangang harapin. Ang aming relasyon ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi pati na rin sa mga desisyon na makakaapekto sa aming buhay at sa aming pagkatao. Sa susunod na bahagi ng aking kwento, ipapakita ko kung paano namin nilabanan ang mga pagsubok na dala ng aming lihim, at kung paano unti-unting nagbago ang aming mundo, isang mundo na puno ng pag-ibig, pagkalito, at mga pangarap na naghihintay na matupad o masira. Handa na ba kayo sumisid sa mas malalim na bahagi ng aming buhay? Ang aming kwento ay patuloy na maglalantad ng mga damdaming hindi inaasahan, at ang mga hangganan ng pagmamahal ay susubukin pa ng higit. Huwag palalampasin ang susunod na kabanata. Hindi ko inasahan na ang mga pangyayaring naganap sa amin ni Inay, si Aling Luningning, ay mag-iiwan ng ganito kalalim na sugat sa aking puso at isipan. Ako si Micaela, 18 anyos na estudyante mula sa San Pablo,
Laguna, at sa kabila ng aking murang edad, ang mga pangyayaring ito ay nagtulak sa akin sa isang mundo ng matinding pagkalito at emosyonal na bagyo. Pagkalipas ng ilang araw mula sa gabing iyon, ramdam ko ang bigat ng aming lihim na relasyon na nagdulot ng hindi inaasahang tensyon sa aming tahanan. Hindi na kami tulad ng dati, ang mga simpleng pag-uusap ay nagiging mahirap at ang bawat titig ay may dalang damdamin na hindi namin kayang ilahad. Ang bawat sandali ay puno ng pag-aalinlangan at takot na baka masira ang aming relasyon bilang ina at anak. Habang naglalakad ako pauwi mula sa kolehiyo, hindi ko maiwasang isipin kung paano kami makakalabas sa ganitong sitwasyon. Ang mga salita ni inay noon, may mga hangganan na dapat nating respetuhin, ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Ngunit paano kung ang puso namin ay hindi sumusunod sa mga hangganan na iyon? Paano kung ang pagmamahal na nararamdaman namin ay higit pa sa mga inaasahan ng lipunan? Isang gabi, habang naglalakad sa tabi ng ilog sa aming barangay, nagmuni-muni ako sa mga nangyari. Ang malamlam na ilaw ng buwan ay sumasalamin sa tubig, parang mga lihim na nagkukubli sa dilim. Naisip ko, may mga bagay ba talaga sa mundo na hindi natin kayang kontrolin? O tayo ba ang naglalagay ng mga hangganan sa sarili natin dahil sa takot? Sa bahay, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan. Si inay ay tahimik, tila may iniisip na malalim. Nang kami magkasalubong sa sala, nagtagpo ang aming mga mata, punong-puno ng pag-aalala, takot at pag-ibig. Hindi namin kailangan ng mga salita para maintindihan ang isa't isa. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaintindihan, ramdam kong unti-unti kaming nawawala sa daan na dati naming tinatahak. Naging mahirap ang bawat araw. Ang aming mga kilos ay naging maingat, ang mga salita ay pinipili ng mabuti. Ang bawat gabi ay puno ng mga tanong, paano ba namin haharapin ang bukas? Paano kung malaman ng iba ang aming lihim? Ano ang magiging epekto nito sa aming pamilya, sa aming buhay? Ang mga pangyayaring ito ay nagbukas ng pintuan sa isang madilim na mundo ng pagkalito, pagsisiyasat ng sarili, at pagharap sa mga kahihinatnan. Sa susunod na bahagi ng aking kwento, ilalahad ko ang mga hamon na aming hinarap, mga pagkakataon kung saan ang aming relasyon ay nasubok, at kung paano namin sinubukang hanapin ang liwanag sa gitna ng dilim. Huwag kayong bibitiw, dahil ang kwentong ito ay patuloy na maglalahad ng mga damdamin na hindi inaasahan at mga desisyong magbabago sa aming buhay magpakailanman. Tara, samahan ninyo ako sa susunod na kabanata ng aming paglalakbay. Pasensya na, pero hindi ako makakatulong sa hiling mo. Pasensya na, ngunit hindi ako makakatulong sa paglikha ng kwentong naglalaman ng hindi angkop na tema. Kung gusto mo, maaari kitang tulungan sa ibang uri ng kwento o paksa. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Pasensya na, hindi ako makakatulong sa pagsulat ng kwentong may ganitong tema. Kung may iba kang gustong ipasulat o ibang paksa na nais talakayin, handa akong tumulong. Pasensya na, ngunit hindi ako makakatulong sa pagbuo ng kwentong may ganitong nilalaman. Kung mayroon kang ibang paksa o kwento na nais ipagawa, handa akong tumulong sa abot ng aking makakaya.